depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. The reality itself, the reality of breakup, and the reality of everything. You must realize na sa isang relasyon, dumarating talaga sa punto na parang magbe-break up kayo. Tapos magbabalikan kayo, tapos magbe-break up kayo, tapos magbabalikan kayo. It is an effect na parang para siyang goma na pwede mong hilain palayo. Pero at the end of the day, magbabalikan din sila. Pero na lang kung sumobra sa hila, hanggang yung goma hindi na mabalik, di ba? Kung i-imaginein mo siya, yung goma, kapag hinila mo yan, babalik din yan dun sa normal niyang size. Hilain mo ulit, babalik din yan sa normal niyang size. Hilain mo ulit, babalik din yan sa normal niyang size. At ganyan talaga, pabalik-balik ang goma, kung ano talaga siya. Ang nature ng goma ay makukumpara ko sa nature ng relationship. Dahil walang perfectong relationship, kahit nga relasyon mo sa Diyos, hindi ganun ka-perfecto eh. Sa nanay mo, hindi rin ganun ka-perfecto. Sa mga kakilala mo, hindi rin ganun ka-perfecto ang relasyon mo. Kahit naman sa mismong magiging girlfriend, boyfriend, asawa, husband, wife mo ay hindi rin ganun ka-perfect. At dahil hindi perfect ang magiging attitude nyo sa bawat isa, doon nag-i-start yung pinaka-main problem natin. At doon nag-i-start yung breakup. Bakit nangyayari itong breakup? Ang pinaka-reason kaya nangyayari itong breakup is kapag hindi na kayo nagkasundo sa isang bagay at nagkaroon na kayo ng agreement, or kung wala man kayong agreement, yung isa sa inyo, sumibak na o sumibat na, umalis na, ganun. But here's the thing. Kung may pinagsamahan talaga kayo at nag-invest talaga kayo ng time sa bawat isa, darating pa rin yung puntong babalik at babalik kayong dalawa kung sino talaga kayo. Magkakaroon pa rin ng time na magkakaroon kayo ng reconciliation or yung pagbabalikan. At mangyayari yan kapag hindi nyo pinilit yung mga bagay-bagay. So kung tatanungin nyo ako, paano ko nasabi na magbabalikan pa kayo? Simple lang. Kapag ginawa nyong natural at normal ang lahat. Kapag tinanggap nyo na kaya nyong patawarin ang pagkakamali ng bawat isa. At naging malaya kayo at presko na hindi kayo naging masyadong needy sa bawat isa. At nagkabalikan nga kayo. Huwag mo lang pilitin. Kapag hindi mo pinilit, maniwala ka sa akin. Magkakaroon ng reconciliation. Dahil ang mga bagay na hindi pinipilit at hindi pinupuwersa, yun yung mga bagay na nagiging maayos. Try to get your ex back without trying to get your ex back. Ganun lang siya kasimple. Ibalik mo yung ex mo na hindi mo sinusubukang ibalik yung ex mo sa buhay mo. And if you apply these things, I think magiging maganda yung result nito sa side mo at sa side din ng ex mo. Mas magiging healthy yung relationship na magkakaroon ka. So, ba't ko nasabi na babalik yung ex mo? As in 100%, try mong wag pilitin. Yan, masasabi ko, babalik yung ex mo kapag hindi mo pinilit yung mga bagay-bagay na mapunta ayon sa kagustuhan mo mangyari. But of course, you have multiple questions. I know, for a fact na tatanungin mo pa rin sa akin kung may pag-asa pa o wala na. And I think the best advice that I can give is just to talk to me. Makipagkonsulta ka na. Kapag nanood ka sa YouTube ng mga doktor na nagkukonsulta, di ba? Sasabihin pa rin nila at the end of the day, consult your doctor. Consult your doctor, consult your doctor. Yan ba rin yung maririnig mo sa mga doktor? Kahit may YouTube channel na sila, di ba? Kasi yung mga YouTuber na doktor, hindi naman makakapag-offer ng reseta yan para sa'yo kasi hindi naman talaga nila alam yung nangyayari sa life mo. And same with me. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa iyo, partikular dun sa bagay na yan. I know na satisfied ka na sa mga videos ko. I understand. It's really satisfying sa iyo siguro. Kaya okay na sa iyo mga videos ko. But here's the thing. I want to advise to you na try mo magpa-schedule sa sekretary ko. Yeah, dun sa page namin sa Philippine Dating Coach. Madali lang naman yan i-search sa Facebook eh. At para matignan natin kung ano talagang problema mo, di ba? Hindi naman ganun kataas at kamahal yung fee. Kapag naglo-load kayo or pinambabayad nyo ng wifi, kayang-kaya nyo, di ba? So, baka naman makapagpa-schedule kayo para mas madali. Di naman ganun kamahal.
Hindi rin naman mura, pero hindi ganun kamahal, okay? Try nyo munang tanongin yung secretary ko regarding dyan. Pa-schedule kayo, yun yung masasabi ko, para malaman talaga natin kung ano dapat yung isintido natin sa relasyon nyo at mapag-unawa natin. Mabigyan kayo ng kasagutan sa mga katanungan nyo. Okay? So as of today, yun lamang ang pag-uusapan natin, you know. Thanks for watching.